mag-wild sa conversation mo kay Lord. Di ba pwedeng si David nga, di ba yung mga nakikita natin, nababasa natin sa Bible, nagre-reklamo din naman sila na, Lord, bakit ganito? Lord, ayoko to. Lord, ganyan, di ba? Kaya ni Lord. Even yung mga outburst ng emotions natin, naiintindihan niya. Because He was the one who created us. And when we make sumbong kay Lord, walang judgment because He understands kung ano yung context natin, kung saan nang di ba tayo? Kunyari, galit na galit tayo, may pinagdaanan tayo, tapos may nagtanong lang bigla sa atin, papalang nyo sa ano, gano'n na agad, di ba? So akala nung isang tao na kausap mo, nagtanong lang naman ako, galit ka agad, pwede ka namang hindi pagsak ng ganito ganyan. Eh, hindi natin alam yung context. We do not know kung ano nangyari before at ikaw lang yung napagbuntunan ng sisi. Diba kaya nga wag tayo masyadong nagre-react agad. Lalo na yung sinasabi na, bakit mo ako tinataasan ng tono ng boses mo? Nagtatanong lang naman ako. Diba? Hindi natin alam kung what happened before. Pero si God, alam nyo, alam na alam niya. He knows everything. So bago pa tayo mag-react sa Facebook, sa kung saan man tayo mag-post, di ba magsumbong na muna tayo kay Lord so that yung pinaka-wild natin na mga thoughts ay naibigay na natin. Di ba medyo kalma-kalma na tayong kausap? Alam nyo, di ba, sabi nga yung kinote ko kanina sa 2 Corinthians 10:5, no doubt we take every thought captive. If it's not good, huwag mo nang ipagpatuloy. Kasi alam mo, if it's going to be destructive, it's going to cause you pain, if it's going to rob you of your peace and your joy, ay wag na. Diba, you reject it and you replace it with something that is good. Diba, ano yung mga sanabi ni Paul? True. Anong totoo? Kung totoo yan, o di paniwalaan mo. Kung hindi, edi hindi. Noble. Diba, karapat dapat, worthy of our respect. Kung hindi ka respeto, edi wag. Alam niyo po yung mga nakausap namin kahapon, no, na mga Blessing Rahab ladies, merong isa, no, she stood out. Sabi niya, ate, I'm not proud of what I'm doing now. Pero wala lang talaga akong magawa. Meron siyang store, nagbebenta din siya ng isang klaseng prutas, no, sa My People's Park. Pero kulang pa rin daw eh. So pag kinukulang, meron siyang senior high, meron siyang college. Pag kinukulang daw, pumupunta muna siya sa isang street at doon naghahanap ng customer. Diba? Am I saying it's right? Of course not. Even siya alam niya, no, na hindi niya dapat ginagawa yun. Pero, according to her, wala siyang magawa. So tayo bago tayo mag-judge, kasi feeling kasi natin, di ba, na ang galing-galing na natin, no, na feeling natin, bakit mo ginagawa yan? Wala silang choice. Ikaw na minsan, meron ka mga desisyon na ginagawa na hindi naman glorifying sa Panginoon. Simply because you don't have a choice according to you. Diba? Dito nga pumapasok siguro moments yung mga matinding na faith. No, na Lord, alam kong mali, but I'm not going to do it. Minsan kasi talaga feeling natin, ang galing-galing natin, no, na sila lang ang pwedeng magkamali, sila lang ang pwedeng magkasala. Pero ako, hindi. Diba? And that is pride, ka-moments. Kaya nga bago tayo magmalaki, na hindi, gusto mo yan eh. Diba? Bago tayo magmalaki, kalma muna tayo because we do not know the whole story. We do not know the background. Is it okay to go to the streets and sell your bodies? Of course not. And alam po nila yan. No, alam nyo, minsan, kahapon sabi ko sa sarili ko, no, na parang, kagaya din sa sinasabi ko, hindi mo na kailangan sabihang mataba ako kasi alam ko mataba ako. Di ba yung ganyan? Sila din po ganun. We don't need to tell them that what they're doing is wrong because they know what they're doing is wrong. But according to them, no, sa conversations namin kahapon, wala silang ibang pwedeng matakbuhan. And alam niyo, mga ka-moments, marami po sa palibot natin ang nasa ganong sitwasyon. Sometimes defense mechanism na lang na, ay nako, okay na tong trabaho na ito. At least, no, madali yung pera, hindi ako nagnanakaw, di ba? They try to justify things. Just like you, just like me. We try to justify a lot of things. Diba, nangaway tayo. Dapat naman siyang awayin. Diba, sino magsasalita? Pero pwede naman pala tayo maging angry, but hindi magkasala. Diba, alam niyo po mga ka-moments, wala po talaga tayo sa pwesto, sa posisyon na mag-judge sa decisions ng iba because we do not know where they're coming from. Don't tell me, ikaw, wala ka rin mga maling desisyon. Don't tell me lahat ng ginagawa mo, kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Kasi kung lahat ng ginagawa mo is pleasing